Mga Les, good morning. Yan, magbibideo tayo. Today is Tuesday, 29 ng ano ba ngayon? April. So ito customer natin. First customer natin, napakaagad dumating. Wala pang 8, nandito na. Brand new na Honda XADV 2025 model. Mas modelo to kaysa sa motor ko. So kakapitan natin to ng crash guard, half crash guard. Yung crash guard nito, kinuha namin doon sa motor ko. Ilang beses namin kinakawayan yun, pero okay lang. Tapos sa engine guard, lalagyan din. Huwag sa pinan yung engine guard. Tapos radiator guard, eto. Kinuha rin namin sa motor ko yan, mga LEDs. Gagawa naman bago. Siyempre, priority natin customer. Kasi marin, ano pa to? Indoro pa. So, para hindi na babalikan. Yan o. Ano yan, solid na round bar. Ilang millimeter ba? Maliit, hindi ko alam kung ilang millimeter. Mas matibay yan kasi sa aftermarket. Kasi nga, mas matigas. Tapos, ito, ginabitan din natin ng crash guard. Top box bracket. Kulang na lang sir, top box. Tapos may dala sa may ilaw, i-wire na natin yun. Tayo na mag-wiring sa kayong busina. PIAA na package. So, loaded to. Ang dami natin kakabit dito. Para iminsana na lang, para pag-uwi na sir, okay na, may ilaw na, may busina na. Kulang na lang box. So lahat ng wiring nito gagawin natin cutting ng splicing ng electrical tape. Tapos dito magko-customize tayo ng TDD. Bagong ilaw yung kakabit dito, TDD na may Raptor yung pangalan. Ang wiring niya parang parang TDD Night Ranger. So tatlong halo saka isang passing yung ginagawa natin para maganda. Para makuha yung 7 modes, tapos may passing pa. Yan mga LEDs, pakita ko lang. Ito yung kakabit nating switch para sa Honda XADV 2025 model. So, yung switch na to, parang ganito rin yung ginagamit natin sa TDD Night Ranger kasi 7 modes dito. Dito yung puti, dilaw, tapos ito yung focus na square, spot square tawag yata nila dito passing, kasi ibang ilaw to yung TDD na bagong model, parang Raptor ang pangalan. So ito, ibobolt lang doon sa may bolt na nakabang doon, tapos ito nakaporma na. Papakita natin kung paano forma nito pag nakakabit sa Honda XADV. So ayan mga LEDs, dito yung kabit niyan. Yung tornilyo na to, ito yan magiging forma niyan. So medyo malapit yung passing o yung momentary switch para madaling mag-passing. So yan ang ginawa nating wiring mga LEDs para madaling control ng thumb. Tapos yan nakasakat dito yan. Eto, nakasakat yan papunta dun sa main harness na ng natin, ng MDL. So ito yung harness natin. Nakatatlong relay na mini relay para medyo kasi masikip tong pwesto nito, kaya ito ginamit natin. Mas matibay ito. Tapos naka heavy duty sa akin papunta doon sa ilaw ni sir. Ito na dito na i-connect yung papuntang switch. Kung makikita nyo, lahat ng wiring natin, wala tayong ginamit na electrical tape. Lahat yan naka-shrinkable tube. So yan mga LEDs. Tapos kakabitan natin ng crash guard, saka itong engine slider, mamaya papakita natin. Pati na rin yung top box. Ay, naku. So kung meron kang XADV, para alam nyo na rin, dito nakatago yung fuse yan. Tatanggalin yung side cover. Andito yung mga fuse. Gagawin natin dito, may fuse stop. Ha? Hindi pa. Hindi tayo magtatap para mas safe. Kaya dumaan sa fuse talaga. Yan mga LEDs ang gumagawa si Pat. Ayan, thank you. Yan mga LEDs, habang tinatapos na ni Pat yung Honda XADV 2025 video muna natin. So, konting comparison lang. Yung latest version, naka projector na Tapos kasama na rito yung signal light. Alam ko dito So unlike nung 2024, may signal light dito nakalawit.
Ito minsan nababali ito eh. At hindi pa siya projector. Tapos may konting bit. Parang may tukasyo palang bagya. May 2024. Dito, medyo maigse. Saka sa panel, nagbago na rin. Ito panel naman sa atin. Itong dalang susi. May susi pa lang dala. Pareho silang TFC. Tapos dito, meron na siyang cruise control yung modelo. Itong 2025. Meron siyang cruise control. Hindi pa natin alam gamitin niya. Ayan, brand new to mga LEDs. Tapos sa height, yun ang malaki pagkakaiba sa height. Sinukat natin itong side stand. Ang difference sila, 1.5 inch. So, shorter dito sa 2025. Ibig sabihin, mas mababa ang ground clearance nung 2025 ng latest model. So, yun ang mga napansin natin. Sa seat naman, parang mababa rin yung seat niya. Parang mas lubog yata o mas tabas. Pang Asian na ano na siya, friendly yung height niya, seat height. Tapos, dito rin, magkaiba sila. Yung dampener nito, maganda, dalawa. So, pag inano mo rito, dapat dito. Ay, sumara. Ha? Oo nga. Meron lang. So, pantay na siya pag sinara. Tapos, ang ganda na ng upuan niya. Yan o. Ito na, may pangalan na rito. Sa akin, wala pa o. So, yun yung mga pagkakaiba. Tapos, kung bibili kayo ng sa windshield, saka yung mechanism ng taasan ng windshield, parehas lang. Tingnan natin eh. Video muna tayo habang ginagawa ni Pat. Tapos sa crash guard, parehas lang yung pasok na crash guard dito. Fit din dito sa 2025. Ang dito nagkabit tayo ng ng engine guard dito, ito. Sa 2025, mas mababa yung pipe niya, yung tambucho. So, in-adjust na natin para sukat na sa 2024 model at 2025. At top box bracket, parehas din. So, sukat din. Ayan yung ginagawa natin, top box bracket. Tapos yung radiator guard pala nito, andito rin, no? Yung gawa natin yung radiator guard, ayan, no? Mas matibay ito kasi nga, stainless siya, naka-powder coat. Kinuha namin yung sa akin, yung motor. Gagawa na tayo ulit bago. So, ayan mga LEDs. Tapos kinabit natin ilaw dito, TDD nitrate. Ay, TDD Raptor, Road Raptor, sir. Ito yung bago ng TDD. Ayan, o. Maganda rin siya, malaki yung niya. Wide yung beam niya. Saka maganda yung cut ng ilaw. Dual color, yellow saka puti. Tapos yung pinaka-high beam niya, matawag doon. Maliit lang na square. So, yun. Ano pa ba? Busina nito, PIAA. At, pakita natin, nag-customize tayo ng switch para dito. Dito kita yung dumi pag puti, oh. May passing. Ito yung tatlong hollow switch kasi para lahat ng modes kuha rito. So, yun. At lahat ng ginawa natin dyan, no cutting, no splicing, no electrical tape. Tapos lahat ng bracket, tapos bracket, tag dito, crash guard, saka engine guard, lahat yung stainless na powder coated. Sama na rin tong yung radiator guard, stainless siya na powder coated din. So, ganun tayo rito, mga ginagamit natin stainless na naka-powder coat. So, yung mga LEDs. Yan. Yung mga dito nakalagay po yung mga owner o interested buyer. Dito nakalagay yung fuse niya sa side. So, ginawa natin dito, explain ko na rin. Hindi kami nag-tap sa pamagitan ng quick splice connector or nag-splice. Ginamit namin fuse tap sa mismong fuse box para mas safe. So, sasaktan lang yung fuse tap kasi ganun pa rin yung yung fuse niya, same rating. Ito pala iba niya, yun, dito siguro cruise control. Ito nga ba, sir? Cruise control? Ito, sir, pag-add ng speed. Pag-set nga. Reset at naka-set. Ayun, no. Akala ko lang sasakyan eh. So,
So yan mga LEDs, finishing touch na to. Demo natin ulit mamaya pagka umokay na. Ayan, thank you. Yan mga LEDs, final testing na tayo. Honda XADV 2025 model. So yan, puti-puti siya. Yan yung harap niya. At naka-projector headlight. So, kinabit natin dito mga LEDs, PIAA horn na naka-bracket para yung butas ng horn hindi siya paharap. Para hindi siya pasok ng tubig. Tapos, ilaw, pailaw na yung pogi. Papusina nga pogi, papusina. Tapos yung mga accessories kinabit natin dyan, unang-una ito, radiator guard, hindi siya kita basta may radiator guard dyan, napakita ko sa previous video. Crash guard na stainless na powder coated, engine guard, napakababa ng bagong 2025 model, at top box bracket, ayan 12mm, bottle lang siya, mariretain mo yung stock grab bar, kaya maganda. Ito lang, basa mo lang konti ito, tapos okay na. So ayan mga LEDs, andyan na yung flat bar niyan. So ayan, ready na para sa top box. Susunod daw, baka lagyan natin ng pang side panel. Kailangan lang dala para masukat natin yung talagang saktong forma niya. So ayan mga LEDs, na tayo rito. Hindi natin pagtagalan, uwi pa siya ng Manila going to Mindoro. So ayan, Honda 2025 model XADV, na tayo. Thank you!